ang balaod ug ang katawhan mga higala. Ang atong programang naghisgot sa balaod, sa balita ug sa mga panghitabo nga direktang nakaapekto sa tong inadlaw nga kinabuhi mga kabantay. Ako usabang inyo ang kabantay, ang inyo ang abogado sa kahanginan. Ako si kabantay attorney Michael Miko Sanchez Zabaliero. O karon daghan kayo tang hisgutan mga kabantay, no? Gikan sa pinakadakong sinulog nga atong nasaksihan kagahapon lang sa mga national issues ug mga developments nga angay sabton sa tong katawhan mga kabantay. Sa atong pagkuyog karong hapuna, atong hisgutan ang sinulog, number 1, sinulog, diin na ay 5.2 million visitors ang dakbayan sa Sugbo. Ang mga innovation sa DSWD, diin gibawalan ang mga politiko sa pag-attend sa mga dole-outs, mga kabantay. Nindot sa ni mga kabantay, kaya mag-iwas na sad sila aning ilang pagkaipal. Aray ko. Mo na mga kabantay. O kaning bag-o lang ko no, nga gi-announce ni President Marcos nga nay na diskubrihan nga malampaya gas reserves. Og ubang mga kalihukan nato sa to ang I Love program. No? Og sa diha man day mga kabantay, ato sa day i-shout out og ipahinumdom sa tong mga listeners, no, tong mga kabantay diha sa dakbayan sa Aluginsan, no? Sa munisipyo sa Aluginsan. Ato mga kabantay nga sa Aluginsan na ang ato ang CEO ug atong president nga si former board member engineer Gigi Sanchez. Karong alauna this 1 PM muadto siya sa inyohang municipal hall para mo present sa daghan-daghang mga kapitan para sa ilahang agriculture programs. Ug labi na sa pagkontra sa baho diha sa uglangaw diha sa Aluginsan mga kabantay. Busa, magsugod kita, no? Mga kabantay, official na. Karong tuiga, nakapundok og kapin 5.2 million ka tawo, no? Usa ka dakong panagtigom nga nagpakita kung unsa ka lig-on ang atong debosyon kang Senyor Santo Niño. Usasad nagpakita sad kini og unsa ka buhi, unsa ka vibrant ang kultura natong mga Sugboanon. Apan mga kabantay, diri na sa tamo sugod sa ato ang diskusyong legal. Kung naa gani 5.2 million visitors, unya daghan sa tag mga kabantay siguro, no, mga kaigsuunan nga misguided, daghan sa tag na report nga mga kawat. Unya ang kaning kadaghan sa kawat mga kabantay, mga reported cases sa kawat labi na sa mga cellphones, wallet o personal belongings. Sumala sa mga balita sa report sa tong kapulisan, daghan nga nakuhaan og cellphone, human mga kabantay, pag-track niini naas kulon. Aray ko. Kadto nagkitaan sa kulon mga kabantay. Mga kabantay, ato sad siguro ning i-remind, no, nga itong mga kaigsuunan aning una, ang pagpenalty aning sa pagpangawat, no, kabaw naman siguro tatanan nga ginadili jud ng pagkawat, no, makaresulta jud nagpagkapriso mga kabantay. Pero ato sa diay ipahinumdum, no, naa sa diay tay balaod mga kabantay. Natay balaod nga dili lang gitawag natog anti-fencing law. Unsay pasabot ani mga bantay, dili ni fencing kanang espada-espada mga kabantay ha. Anti-fencing law. Ang kaning anti-fencing law mga kabantay or PD 1612 giingong gi-criminalize, no, ang mupalit, mubaligya og modil og mga butang nga gikan sa pagkawat. Usab mga kabantay ha, ang kaning pagpalit
pagbaligya og mga gikawat nga mga butang bisag dili ikaw ang gakawat, basta ikaw mo palit, basta ikaw mo baligya og mga butang nga gikan sa kawat mga kabantay, makuha jud ta ning anti-fencing law. Kini ang usa kay numdum mga kabantay sad kay kabaw man siguro tatanan nga sidya, no? Active, vibrant kaya tong kultura paggabi, daghag mga parties, daghan sag nakawatan. Ini usa ka pahinumdum mga kabantay nga kung daghan kayo og tao, ang krimen mo sunod kung dili sad ta magbantay. Legal reminder lang ni mga kabantay, no? Kung ikaw biktima og pagpangawat labi na sa cellphone, i-report dayon sa kapulisan. Kung nakawatan kag pitaka, unya na yung mga credit cards, i-close dayon ang accounts. I-block ang SIM ug ang device sa mga cellphone. Labi na tayo uban karon, labi na sa atong mga kadaghanan mga kabantay nga nagamit og mga iPhone ang ilahang tracking features, no? So sa nang i-activate ang tracking features. Kana mga bag-ong smartphones karon, iPhone, Android, Samsung, nanana sila na mga kabantay kanang tracker, no? So sa ato mga kabantay sad nga ato mga listeners, utrusag naong kawatan. Aray ko. Iman-ina na ninyo ha. Kasagaran mga cellphone karon nananay mga trackers. So kung ako pa ninyo, undangin na lang na inyong kabuang. No? Unya, usab, report na palihog kung natay mga nakawatan, kung naamoy gustong ipasundayag sa katawhan, naradyo tayo Facebook page, no? Mga kabantay sa itong programa karon sa Bantay Radio Online. Pwede radyo mo ka-comment nga to, nya ato itong ipa-release on air kung unsay nawala, asa nawala, o basi na ay nakakita, no? Kunya hinaut unta atong tabangan ang atong mga listeners, atong mga kabantay, atong mga kaigsuunang gusto unta magselebrar sa sinulog nga nakawatan, atong ipaduol sa ilaha, atong ipadali nga makuha nila balik ang ilang mga butang, no? Usa sa day mga kabantay, bahin sa ato ang report sa sinulog, ato sa dayang pasalamatan ang atong mga opisyalis, no, sa city government o mga labi na sa atong mga street sweepers. Atong pasalamatan sila mga kabantay kay nganuman wala pa'y 2:00 sa kadlawon, limpyo na kayong kalsada. Halos overnight gatrabaho, galimpyo para inigsunod adlaw karon mga kabantay ang ato ang syudad limpyo gihapon og mga negosyo makapagpadayon gihapon mga kabantay. Ato sad siguro klarohon mga kabantay, no, kay nasa uban natong mga kaigsuunan nga medyo kiat sad nagpalabi og labay sa basura. Ang atong ipahinumduman mga kabantay, ang kalimpyo dili lang responsable sa atong gobyerno alone, no? Responsibilidad sa nato isip katawhan mga kabantay. Kung unsa atong gihimo sa panahon sa kapistahan, ato sad siguro ng limpyohon inig human. Mga kabantay, magbalik lang ta sa atong programang Ang Balaod ug ang Katawhan human sa pipila ka pahinangdon og mensahe sa itong mga sponsor.